Bakit mahalagang balik-balikan natin itong parable ito? Well, because for Jesus, sabi ng Panginoon sa Kristo, itong parable of the sower is critical in understanding all other parables. If you don't understand this, if you don't understand this parable, sabi ng Panginoon sa Kristo, how can you understand yung iba? This is the entrance to understand, kung key siya in understanding yung mensahe ng ating Panginoon sa Kristo. Because yung mga susunod na mga messages is mga parable. So magalagang balik-balikan natin at maintindihan talaga natin ang mensahe ng 9 verses na ito. Although we emphasize na yung verse 9 last Sunday, at yung mga hindi po nakapunta last Sunday, you may go back doon. Nasa YouTube. Although mali yung PubMat, kasi verse 1 to 8 ang nakalagay doon, baguhin na lang siguro para makita ng mga kapatid natin na hindi nakakapunta. Muli tayo ay manalangin. Panginoon, dalangin namin na tulungan niyo po kami. Because like the disciples, kami po ay nakakaintindi ng kanilang sitwasyon. Kami din po ay mabagal sa pag-intindi. We need you, O God. We need you, Holy Spirit, to make things clear to us. Nang sa Ama, alam namin kung anong dapat namin panghawakan at alam namin kung paano mamuhay. Sapagkat nais namin sumunod sa iyong mga salita. At tulungan niyo po kami, O God. As we pray, in Jesus' name, Amen. So, let your Bible open lang siya sa may verse 1 to 8 ng chapter 4. The parable of the sower. I would like to entitle this message this morning as the responses to the kingdom's proclamation. Now, the big idea o yung main theme ng passage na ito, verse 1 to 8, is dinuro po ni Jesus Christ na ang kondisyon ng puso ang nagtatakda kung ang mensahe ng kanyang pinoproclaim o mensahe ng kanyang salita ay magbubunga. Key ang estado ng puso. Kaya sinasabi natin lagi na Sabado pa lang, i-prepare nyo ng inyong mga puso so that you will receive the Word of God rightly. No? Ang hindi po focus dito yung sower, no? It's not the sower, but the heart's condition. The main thing na itinuturo ng parable, ito yung na-address ng parable. Although yung sower dito, si Jesus Christ, but that's not the point. It's the heart. No? Kasi kung yung sower lang, napakakalat naman na sower na ito, meron sa daanan, sayang yung binhi. Nagina pa yung ang mahal ng binhi, no? Yung mga palay, ng mais, pagkamahal. Kaya sayang yung mga nahuhulog. But that's not the point, no? It's the condition of the heart. That's why kanina pinag-pray natin, Lord, change our heart, O God. Make it ever true. We cannot change it. You are the Father. We need you to change our heart. And we pray kanina, yung kanta natin kanina na, let every vice and sin remain that occupies my heart. Remove it, Lord, so that your word can take over. And that's our prayer. No? But there's a problem sa panahon natin kung bakit yung salita na napapakinggan natin sa dami ng podcast, ng mga reels, sa dami ng mga post na nakikita, mga nagbibigay ng tracts, mga nag-evangelize, no? Bakit hindi ganun ka-effective? Ba't hindi nagtitake root? Bakit ang Pilipinas pa rin ang isa sa mga nangunguna sa corruption index? Tapos ngayon, sa kaso ng HIV. No? Bakit? Because, sabi nga ng isang isang documentary, yung Social Dilemma, kung napanood nyo na, hindi ko alam kung available pa ito sa Netflix. Pero ito yung na-release, I think, 2023, 2022. Mon, next slide. Sinabi doon that the rarest commodity in the coming years is... Oh, wala pala dyan? Sorry. Wala pala dito. Basahin ko na lang mga kapatid. Sabi sa isang documentary na The Social Dilemma, the rarest commodity in the coming years is attention. No one pays attention anymore. And if they pay attention, madaling nakakalimutan yung kanilang napakinggan. Sabi po yan ng mga psychologists at yung mga in-interview doon. At totoo ito, no? Because sa panahon natin ng notification, ads, streaming, endless scroll sa inyong mga gadgets o TV, ang pinakamahirap gawin ay makinig. It's easy to makinig na pakinggan mo lang, pero yung pakikinig na involve ang puso,
Ang mata, ang attention, undivided time, gaya ng nakita natin last Sunday from the Chinese word listen, ting, involves the heart, the ear, full attention, napakahirap. At alam ito ng mga teachers, paunti na paunti ang span na attention ng mga tao. Paunti ng paunti. Eh, hindi lang totoo to sa mga generation ng mga high school, totoo ito even sa mga retired na. I remember one time, nagsimba kami sa Quezon City, nasa harap ng pulpito, harap ng church, kita-kita mo nag-scroll ng social media. Hindi lang problema ito ng mga bata na ngayon. Even ng mga retired, they have problem with focusing and giving time and attention sa kanilang pinapakinggan. At ito mismo ang tinuturo ng Panginoon natin sa talinghagang ito. Ang salita ng Diyos ay patuloy na naihahasik, na ipapahayag, pero ang bunga, kapatid, listen, ang bunga ay nakadepende sa kondisyon ng puso ng tumatanggap. Nakadepende doon. So, how's your heart this morning? Have you come here talaga na may intention o may desire na makinig at matuto? If yes, may God bless your desire, your being here. May kita po natin sa may verse 3, binanggit yan sa ating binasa kanina. Sabi ni Jesus Christ, makinig. Listen, behold, the sower went out to sow. Makinig kayo. Narito ang isang manghasik ay lumabas upang manghasik. And I mentioned na kanina na si Jesus Christ ang mahahasik na to as far as our text is concerned. Beginning at chapter 1 hanggang chapter 3, nakita natin na si Jesus Christ ay lumilibot sa buong Galilee at sa karatig na bayan upang magkasik. That is, upang magpahayag ng Word of God. At yun ang pinaka-focus ng kanyang ministry, ang paghahasik ng salita ng Diyos, hindi pagpapagaling. You remember, umaga pa lang, puno na ang pila sa kanyang bahay. Pero anong ginawa niya? Tara naman sa ibang bayan, sapagkat naparito ako upang ipahayag ang mensahe ng kaharian. To proclaim the kingdom message. It's not healing. It's proclamation. And Jesus Christ came to proclaim, not to manipulate. Lumibot siya. Ang binhi na yung kanyang isinusow ay binhi ng salita ng Diyos according sa may verse 14. The sower sows the word. It's the word of God ang kanyang ipinapangaral. Yun po yung binhi, yung salita ng Diyos. Ang salita na ito ay may kapangyarihang magbunga, mag-transform ng buhay ng tao kung tatanggapin ito ng isang tao. Okay? Napakahalaga ng pagtanggap. Pero ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo, hindi manipulation, kundi proclamation. Magkaiba yun. No? Sabi ni Alistair Begg sa kanyang message din sa series niya sa Mark, kinote niyang isang tao na nagngangalang Archibald Alexander na estudyante dati at naging kaibigan ni Charles Spurgeon. Sabi nila, nung mga panahon yon, 1800, may mga leader ng simbahan na gumagamit ng entertainment para maraming pumunta sa simbahan. Marami silang mahikayat. At nag-comment sa Archibald Alexander na ito ay problema. You use entertainment to gather people, hindi ganon si Jesus Christ. Hindi siya nag-entertain. Si Jesus Christ, makita natin, pinakain niya at pinagaling niya yung mga tao hindi para manatili at makinig sa Kanya. Kundi ginawa niya yun, as we have seen, because naturally, Jesus Christ our Lord is compassionate. He is. It's who He is. Kapag nakakita siya ng mga nagugutom, hindi niya pauwiin niya nang hindi nakakain. One time, may lumapit sa Kanya na nagmakaawa na kung maaari, sasabihin niya lang, gagaling ang kanyang alipin. Jesus Christ, pinagaling niya. Yung nanay na may sakit ang kanyang anak, sabi ni Jesus Christ, hindi ako napunta rito para sa mga hindi Israelita. Ako'y napunta rito para sa mga lipi lang ni Abraham. Pero sabi nung nanay na yon, Lord, kahit kaunti lang ng iyong awa, gagaling ang aking anak. Na Panginoong Jesucristo, pinagaling niya yun. Not to manipulate that person. Not to give him or her yung bang utang na loob ko to sa kanya, pinakain niya ako, utang na loob ko to sa kanya, pinagaling niya ako, that's why I will stay. No. Si Jesus Christ, natural po sa kanya pagiging compassionate because
That's who He is. Pero ang tanging inaalok niya is not even healing. It's the Word of God. And we saw, nung ginawa na ito ni Jesus Christ ng tuloy-tuloy, ano nangyari? Yung mga nakatikim ng libreng pagkain, medical mission niya ay iniwan na siya. They turned away from Christ. You see? Mga kapatid, sa panahon ngayon, napakadaling gawing performance ang pagsamba. Para ang tao ay ma-entertain. I think you've seen the documentary about Hillsong, how they, nagre-recruit sila na kahit hindi Christian, basta magaling tumugtog. Kasi importante yun for them to keep the crowd. To keep the crowd sa pag-attend ng kanilang mga fellowship hall. But that's not Jesus Christ. At mga kapatid, tinawag tayo para hindi entertain ng tao. Tayo ay tinawag ni Jesus Christ at even kinumand tayo sa Mark chapter 28, ipahayag at isapamuhay ang kanyang mga salita. The next thing that we can see here is in verse 4 at in-explain yung verse 4 ni Jesus Christ mismo sa may verse 15. Sinabi niya yan, yung klase ng response. Once we saw the word, kapag pinahayag natin yung isang salita, ay yung salita ng Panginoon, ang isa sa mga pwede natin expect ay hardened heart or rejection. Jesus Christ explained it. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Hindi man lang tumubo. Yung ibang mga seed tumubo, pero in here, hindi siya tumubo. Walang pakita, walang sign of life. Kasi tinake away agad ng ibon at sinabi ni Jesus Christ kung ano yung ibon na yon. Ito ay si Satanas. Inagaw niya ang seed at hindi na nakatubo ang seed of the word. At paano inaagaw ni Satanas, you see? You ask, paano po inaagaw ni Satanas ang salita ng Diyos kapag ito ay naipapahayag? Well, pwede nating balikan yung Genesis chapter 3. Malala yung pangyayari doon? Nagbigay ang Panginoon ng utos na pwede niyong makain lahat ng pagkain sa garden except for one. Yung prutas na nasa gitna yung bunga ng puno na nasa gitna ng hardin. Nag-utos ang Panginoon. At anong ginawa ni Satanas? Ito yung lagi yung tactic ni Satanas. Ito yung lagi yung technique niya. Siya ay nagkakas ng doubt. Tinatry niyang baluktutin ang salita ng Diyos. Tinatry niyang maghasik ng pagdududa upang yung mga nakikinig ng Word of God ay hindi maniwala. Sabi niya, totoo kaya yun? Sincere kaya yung mga salitang amin na pakinggan? Especially now with the social media, marami tayong nababasa na they cast doubts on churches. Huwag kayong umattend ng simbahan kasi peperahan lang kayo. Yung pastor lang yung mayaman, yung mga leader lang, or gagamitin lang kayo para patunay ng kanilang ginagawa ay effective. Parang I don't know kung nabanggit ko sa ating meeting, ginagawang lab rats. You know lab rats? Kayo yung lab rats, mga object ng experiment, at yung preaching, small grouping ang inputs. Para kayo na dating masamang mga tao, maging mabuti at kapakipakinabang na citizen ng ating bansa. Yun yung nababasa niyo sa social media. I don't know kung nakikita ninyo o nababasa niyo yung mga ganon. But there are those posts sa social media trying to discredit the church, even the message of the church. At instrumento yun ni Satanas upang ang mga tao ay huwag nilang tuluyang pagbigyan ng panahon, bigyan ng time upang pakinggan at pagmuni-munihan ang salita ng Panginoon. Kaya naman, hindi nagte-take root ang salita ng Diyos. Ito madaling makita to eh. Itong hardened heart. Kasi wala kang makikitang changes sa buhay ng tao. Madaling manotice. Pero mga kapatid, kaya I encourage you to be careful. Kaya baka kasi maging indifferent kayo sa inyo napapakinggan, maging familiar. Dati ko napakinggan yan. I don't need to listen to it anymore. Maging critical. Critical is good. Especially sa panahon ng ngayon na mga maraming fake news. It's good to be critical. But iba yung pagiging critical ng mga eskriba, ng mga pariseyo, and even ng mga family members ni Jesus.
Kaya naman hindi sila nakapanampalataya kay Kristo dahil iba ang sinasabi nila kay Jesus. Sabi nila kay Jesus Christ, siya ay si Beelzebul. Or nagkakasya ng demonya sa pamagitan ni Satanas. Sabi ng kanyang mga pamilya, siya ay nawawala sa kanyang isip. So, hindi mo papakinggan o tatanggapin ang word na mula sa isang taong baliw. That's why they never listen sa sinasabi ni Kristo. Kahit nandyan ang mga patunay ng kanyang sinasabi ay mula sa Diyos at hindi mismo galing sa kanya. Whatever I've received from my Father, I give it to you. Sabi ni Jesus Christ. Itong mga bagay, mga kapatid, na nagpapatigas ng puso at nagiging dahilan para hindi makapasok ang salita ng Diyos sa ating buhay. So be very careful. Make sure na inyong pagiging critical ay dapat mag-lead sa inyo into pag nalaman nyo, okay, I will be critical on this. Pero pag nalaman ko na totoo talaga to, panghahawakan ko. Sana po yun, no? But unlike the hardened heart na madaling makita, ito yung hindi madaling manotice agad na effect o response ng tao sa proclamation ng kaharian ng Diyos. Yung pangalawa. It's the joyful but shallow response. Agad na tumubo. Again, sinabi ni Jesus Christ sa may verse 5 hanggang verse 6 at in-explain niya sa may verse 16 hanggang verse 17. Ito yung klase ng response na agad na tumubo yung Word of God sa buhay ng taong ito na tumanggap. Ngunit ang sumikat daw ang araw, ito ay nalanta at hindi nakapagbunga. May napakinggan niya yung Word, tinanggap niya yung Word, at merong pagbabagong onte, makikita natin yan, sa buhay ng isang tao, pero hindi siya nagtatagal. Kasi nang dumating, sabi ni Jesus Christ in His explanation sa may verse 16 hanggang verse 17, nang dumating ang pagsubok, ang persecution, nawala. That's why we can see in the proclamation of the gospel, siguro kung kayo po ay patuloy na nag-evangelize kung saan man kayo, may mga emotional talaga na response. Emotional acceptance, no? Pero walang lalim. Madaling natutuwa yung mga tao, ito na yung pag-asa ko. Thank God for the word. Ito yung nagbigay sa akin ng pag-asa. Ito yung nagbigay sa akin ng katatagan. Nung ako'y malapit ang sumuko kaya, ang saya-saya ko. Pero nung dumating ulit ang another problem, another pagsubok sa buhay, nawala. Hindi tumatagal. Because, according sa ating Panginoon, walang ugat. Nang dumating ang pagsubok, even yung pangungutya, bumitiw agad. That's why mga kapatid, joy alone is not proof of salvation. Kagalakan? Well, you can have that. Punta kayo sa Showtime. Libre daw ang entrang ticket. Palista lang. Magkakaroon ka ng happiness for some time eh. Punta ka sa, Balambal Festival. Magiging masaya ka for some time because of sa kanta, awitan, sa yung magandang sound system doon sa sports complex, magiging masaya ka for some time. O gusto mo ng pag-iyak? Maraming tumatanggap kapag nagkaroon ng altar call, umiiyak, nagte-testimony. Pero pagbalik sa paralan, kung estudyante, in our experience, because I'm in the campus ministry, okay sa kampe, iyak-iyak eh. Tapos mag-testimony kasi sa end ng camp, may testimony time. Pinagsusulat namin sila ng testimony at babasahin nila yan. Okay eh. Pagkalipas ng isang buwan, back to the ball game. Balik sa dati. No? Because what? Na-persecute na sila ng kanilang mga kaibigan, kinakantsawan, Kristyano ka na pala. Bible ka na rin ngayon. Born again. Kasi general term, no? Born again ka na rin pala ngayon. Or pastor ka na ngayon. Maraming tao na di-discourage kaya hindi sila nakapagpapatuloy. Nawawala yung kanilang kagalakan na meron sila. O pinapersecute sila ng pamilya. No? O madalas, as I observe, especially sa mga single, no, kapag sinabihan na ng boyfriend o girlfriend na ayaw ng kanyang boyfriend o girlfriend sa mga ganito, ayaw ko ng Bible, ayaw ko ng pray. Okay lang tayo na magsimba pero wag mo namang seryosohin. And then, itong mga taong to na tumanggap ng nagkaroon ng emotional na pagtanggap sa salita ng Diyos ay hindi nagtatagal kundi naglalaho na lang bigla sa panampalataya sa meetings. That's why, brothers and sisters, in our evangelism, we are not to create drama, to manipulate the emotions of man for favorable responses.
Hindi dapat tayo nagmamanipulate ng emosyon. Because ang tunay na panampalataya ay may lalim na nakaugat sa katotohanan ng salita ng Panginoon, hindi lang sa damdamin. And lastly, of all the responses na negative, no, hindi nagbunga, ito yung pinaka-subtle. Pwede magtagal itong ganito eh. Itong last na ito. The distracted heart. Sinabi ni Jesus Christ sa may verse 7 and explained in verses 18 hanggang 19. Sabi ni Jesus Christ, ito yung mga klase ng lupa na maraming iba't ibang klase ng damo. That's why when the Word of God is sown to this kind of heart, sabi ni Jesus, sinakal ng mga ibang damo ang salita ng Diyos, kaya hindi ito nagbunga. Pwedeng tumagal ito eh. Isang example nito mga kapatid ay si Judas. Kasama niya si Jesus Christ for 3 years. Imagine that. Pwede siguro yung mga taong nasa labas ng discipleship group ni Jesus Christ, buti pa sila. Napaka-amazing nila Mateo, napaka-amazing nila Judas, Pedro. Nandun sila kasama nila si Jesus. All this time, makala nila si Judas ay isa talaga sa mga tagasunod ni Kristo. Pero at the end, it turns out na merong something kay Judas, meron siyang ambisyon, meron siyang desire na nag-choke ng mga salitang kanyang napakinggan mula kay Kristo. Kaya naman, hindi ito nagbunga ng pagbabago sa kanyang buhay. Gusto ko yung paraphrase ni J.B. Phillips. Sabi dito, the worries of this world and the false glamour of riches and all sorts of other ambitions creep in and choke the life out. Tininik, sinakal. Nakikita natin yan, yung tatlong sinabi ni Jesus Christ, yung klase ng mga tinik. Ano yung mga yun? Una, ang lalalahanin sa buhay, karangyaan, at ambisyon. Ito yung umaagaw ng nourishment, ng attention ng mga tao sa salita ng Diyos. Napakahirap to kasi valid naman ito mga to, naranasan natin yan. Masama bang maging mayaman? Hindi. Kapag meron bang, example, yung inflation rate ngayon at yung threat of war sa West Philippine Sea, hindi ba dapat tayo magulumihanan, maging anxious? Ma-anxious ka lalo't may mga mahal ka sa buhay. Hindi ba dapat tayo mangarap, magkaroon ng ambisyon? Mangarap ka! Mag-aral! Magnegosyo! Go! Hindi masama yung mga yon. Pero sinasabi ni Jesus Christ, it's possible for these things, this good thing, maganda itong mga to kung nasa tamang lugar, to choke out, sakalin yung mga iyong napapakinggan. Para yung attention mo hindi maibigay sa Word of God at maibigay sa mga bagay na ito. Again, ulitin ko, attention, sabi, is the rarest commodity because of our mga anxiety sa buhay, yung desire natin to be rich, at yung personal na mga ambition natin, lalo kung hindi nakaangkla sa salita ng Panginoon, kukunin niya yung attention mo at mawawala ng puwang ang salita ng Diyos sa buhay mo. It cannot transform. Napakabilis mawala ng focus natin dahil sobrang busy, sobrang scroll, sobrang notifications, sobrang reminder sa Shopee or sa kasi may reminder, di ba? Remind me kapag ito yung nag-sale na. Mabilis. And while yung isa naman, anxiety, is still real in the lives of believers, real pa rin to, we must accept it, we don't hide it, na hindi na tayo nag-anxious, na-anxious pa rin ng mga manampalataya. It's not the mark of their lives, but trust in God their Father. Because Jesus said, do not be anxious about what you will eat or wear or drink. God the Father, God, your Father in heaven, knows what you need, even before you ask it. Bago mo pahingin, alam na ng iyong Ama, so, why be anxious? Your Father knows. Trust Him and give your attention into meditating on His Word instead. Mga kapatid, nakakamatay ang anxiety spiritually.
Nakakamatay din siya literally, physically. Anxiety. Nadadiagnose ng mga SAD, severe anxiety disorder. Delikado kapag hindi ito nabigyan ng pansin. Another thing, nakakamatay siya sa ating spiritual life. Nakakamatay ng sigla, ng galak sa Panginoon. Because anxiety keeps us from the intentional process. Like going to church meetings, personal devotion time. Kapag ang dami ng meeting, hindi ka na makapag-devotion. Kapag ang dami mo ng schedule, sa mga nagtatrabaho sa government, mga teacher, sana hindi yun ang dahilan kung bakit wala si May. Marami silang gagawin ngayong brigada, yung mag-asawang mulato. Ma-anxious ka na, ang daming gagawin. Huwag muna tayong magsimba because we need to do these things. You're anxious about what's coming up. And it keeps people from these things, from spiritual discipline, from Bible reading, which help the seed of the gospel na una natin napakinggan bilang mga nampalataya from growing and bearing fruit sa ating buhay. It's contrary sa puso na sinasabi ni Jesus Christ, sa kind of soil sa may verse 8, na ready to receive the seed of the word that will grow and bear fruit. Kaya mga kapatid, kapag walang intentional process, intentional pause sa ating buhay, intentional na panahon para sa panalangin, pagbabasa ng Biblia at pagkipag-fellowship, ang salita ng Panginoon, ang Ebanghelyo ay hindi lalalim sa buhay natin. Hindi tayo ang sinasakal ng problema. Hinahayaan lang natin ang problema ay unti-unti tayong sakalin hanggat wala na tayong time sa Panginoon. So, brethren, be intentional. Because if you are not intentional in your walk with God, time will reveal, like here in this passage, time will reveal that you are either planted on the rocky grounds, mabatong lupa, o kaya sa damuhan. The challenge and exhort you, be intentional. Set time. Have this heart that is ready to accept, according to Jesus Christ in verse 8 and explained in verse 20. Sabi ni Jesus Christ, may mga ilang buto naman na nahulog sa mabuting lupa at namunga, tig 30, 60, at 100 bunga. It's possible. While merong mga rocky grounds, merong madamong ground, merong gilid ng daan, it's possible for someone to have a heart that is ready to accept yung salita ng Panginoon. And based on our study sa Mark, and even babalikan natin onti yung Hebrew, series natin sa Hebrews, may 4 na bagay tungkol sa pusong handa. Ito yung mga yun. Sorry, Taglish siya kasi I'm trying to reach even yung ating mga kasama nating high school pa. Una, ang pusong handa ay nire-recognize niya yung need for God's forgiveness. You see, this message, when you proclaim the message of repentance, sabihin ng isang tao na hindi niya nakikita yung kanyang pangangailangan ng kapatawaran, okay ako kay Jesus Christ nung siya yung nagpapagaling . Idol ko siya . Lalo nung mga may sakit na hindi makalakad, bigla niyang napalakad. Idol ko talaga tong Kristong ito na taga Galilee. Ang galing niya magsalita. Hindi naman siya nag-aral kay Gamaliel. Hindi siya nag-aral ng formal schooling ng mga Hudyo. Kaya idol ko siya. Pero nung nagsimula siyang magturo patungkol sa pagsisisi, ayaw ko na. Ayaw ko na. Hindi ko na siya Lord, hindi ko na siya idol. Stop na. Or stop obeying Him. Because what's repentance? Sino tinatawag niyang magsisi? Of course, not me. But for the person who recognizes the need for God's forgiveness is ready. Lord, I want more. Keep proclaiming the word. At pangalawa, sees the fleeting nature of all things except the word. Ito yung ready. Nakikita niya na lahat ng bagay one day at nakikita niya hanggang ngayon, nakikita niya sa kasalukuyang panahon na yung mga bagay na dating maganda ay slowly deteriorating at nasisira. Except the word of God. Hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. Pangatlo, attentive to the proclamation of the word. Binibigyan niya ng time, binibigyan niya ng attention.
Sinaset niya yung ibang schedule just to listen to the Word of God. Sabi ni Mary Oliver, isang manunula, attention is the beginning of devotion. Sa mga mag-asawa, this is what you want. Or sa mga kausap ninyo. When you're talking to somebody and he's not paying attention, nako, lagot. At ganun dapat tayo sa ating Panginoon. Sa kanyang salita, bigyan natin ng attention. If you want to say, Lord, devoted ako sa iyo, I want to be devoted to you, then your attention is necessary. Kasi sinasabi natin, nag-devotion ka na ba? Nagbigay ka na ba ng attention sa Panginoon this morning, this evening? At pang-apat, will take risk just to get near to Jesus. You remember that 4 guys na nagdala ng kanilang paralitikong kaibigan? Binutas nila ang bubong? Wala silang pakialam kung magkano ang bayad nun. The only concern they have is to bring their friend to Christ. Or, yung babaeng nag-menstruate for how many years? Hindi tama sa kanya na makihalubilo sa maraming tao kasi siya ay madumi by Jewish law. Pero, I don't care. Kailangan ko makalapit kay Kristo at kahit hindi ko siya mahawakan physically, yung kanyang damit, dalilan lang ng kanyang damit. These are the people whose heart are made ready to accept the message of the kingdom. Ano naging resulta? Yung mga taong ganito. Sila yung mga taong nagbunga, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay, at nanatiling tapat sa Panginoon. Again, I would like to repeat, yung bunga nila ay iba't iba ang dami. Pero lahat ng tunay na tumanggap ay nagbunga regardless kung ilan yung bunga. Nagbunga, meaning hindi perfect, varied, pero totoo yung kanilang bunga at nagtatagal even sa paglipas ng panahon. Now, I would like to pose this question sa inyo mga kapatid. Anong kondisyon ng puso ko? Mabato ba? Sa gilid ba ng daan? Matinik? O mabuting lupa? Now to you, brethren, who desire to proclaim God's word to the unbelievers, be reminded of this. Hindi kailanman naging problema ang binhi. That's not the problem. The seed is not the problem. The word of God is not the problem. The issue is the kind of soil kung saan itatanim yung binhi. Ang puso ng tao. That's why Jesus Christ can mention this in Mark chapter 7 verse 23 hanggang 24. Ang problema ng tao yung puso. Kaya continue proclaiming the word. Continue sowing the word. But I would like to ask again, that's why importante po ang ating panalangin, importante ang ating prayer meeting. I would like to ask you, is the heart of the masses, yung karamihan ng mga tao, ready ba na tumanggap? My biased answer is no. My observation. Unless magkaroon ng mighty working of the Holy Spirit, or we reach the point where the fleeting nature of all things are obvious, means war, magkaroon ng digmaan, malaman ng mga tao na walang kwenta pala yung pinatayo ko, ay walang kwenta pala yung binild ko because isang digmaan lang, wasak ang lahat. Unless we go there, ayaw natin mangyari yon. Pero tayo namang, nung pagkatapos ng World War II, yung mga simbahan sa Europe, kasi doon madalas yung digmaan, punong-puno. Nung bumalik, naging progress na, naayos ng mga building, wala na yung mga tao. Hindi na sila nakikinig ng Word of God. But unless mangyari ito mga kapatid, people will not really accept the Word with the heart ready. But even then, I encourage you na maging tapat sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon saan man niya kayo dalhin. And may God, who Himself raises up laborers para sa kanyang vineyard, may God Himself bless your sowing so that whatever you sow, the Word of God, may bear fruit for His glory.
ating pagmuni-munihan ang mga salitang ating tinanggap.